Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1551 hanggang Kabanata 1560. Kabanata 1551. Nang sumilip si Hansen sa loob, nagulat siya. Sa loob ng chimenea, may dalawang matang nakatingin sa kanya. Mabuti na lang at marami nang naranasan si Hansen, kaya nanatili siyang kalmado at hindi tumingin palayo. Sa halip, tumitig lang siya pabalik sa mga mata. Hindi ito mukhang totoo. Ang may-ari ng mga mata ay isang bagay na nakabalot sa baluti, at madilim ito tulad ng mismong chimenea. Ang nilalang ay nakaupo sa loob ng chimenea na ang mga mata lang ang nakikita, at hindi makita ni Hansen ang iba pa. Sa isang antas, gayunpaman, mukhang tao ito. Tao, espiritu, o nilalang na may anyong tao. Naisip ni Hansen sa sarili, habang patuloy siyang nakatingin pababa sa dalawang mata sa baluti. Umakyat si Bauer sa balikat ni Hansen at tumingin pababa sa tambutso. Nang makita ang nilalang na nakabalot sa baluti, kahit siya ay naisip na kakaiba ang bagay na iyon. Di nagtagal, dumating sina Little Fairy, Jade, Little Lion, Little Silver, at Little Star. Tiningnan din nila kung ano ang nasa loob ng chimenea. Ang mga mata sa loob ng chimenea ay hindi gumagalaw. Patuloy silang nakatingin kay Hansen at hindi pinapansin ang iba na naruroon na ngayon. Sa wakas, nag-skip ang tibok ng puso ni Hansen. Sa mga matang nakatingin sa kanya, parang pinapanood siya. Nagulat siya, at naisip niya sa sarili, ibig bang sabihin nito na ito ang bagay na patuloy na nagmamasid sa akin sa God's ruin. Habang patuloy na tinatitigan ni Hansen ang mga matang iyon, nagtaka siya kung pinapanood ba ng bagay na iyon ang bawat nilalang, o talagang nakatuon lang ito kay Hansen mismo. Orihinal na naisip ni Hansen na ang bawat nilalang na pumapasok sa God's ruin ay maaaring mapanood, ngunit dahil nakatingin sa kanya ang mga mata, hindi pinapansin ang lahat ng iba, hindi niya naisip na tama ang kanyang teorya. Lahat ng nakita ni na Little Fairy ay mukhang nababagot. Naisip nilang maaaring isang kayamanan ito, hindi isang bagay na nabubuhay. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, may ilang elemento ng pagkagulat. Ang chimenea ay naglabas ng isang kakilakilabot na nagyayelong apoy. Malupit ito kahit sa kalapit na lugar na pumipigil sa kanila na lumapit. Ang nilalang ay nakaupo na ngayon doon sa chimenea, at tanging ang langit lang ang nakakaalam kung gaano katagal na itong nasusunog. Ano man ang sagot, maaari nilang hulaan kung gaano kalakas ang nilalang sa loob. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagkagulat, hindi nila alam kung dapat ba silang umalis. Nakita sila ng nilalang sa chimenea, at kung pipiliin nitong alertuhan ang Black Seahorses at nagsimula ang habulan, lahat sila ay mapapatay ng napakabilis. Naging superclass na sina Jade, Little Lion at Little Star, ngunit kahit sila ay hindi makakatulong na magtagumpay laban sa 11 Black Seahorses. Bago pa man sila makatakas, narinig nila ang isang hindi kalayuan na tunog ng pag-iyak. Nagulat sila. Tumingin sila sa paligid para sa pinagmulan at nakita ang isang metrong taas na ice seahorse. Sa paano man, nasa loob ito ng dagat ng ulap. Gamit ang bibig nitong parang megaphone, ginagawa nito ang mga tunog na iyon sa kanila. Hindi ito mukhang pag-alit, at tiningnan lang sila nito ng may pagkamausisa. Ngunit matapos sumupa ang ingay, tumigil ang mas malalaking ice seahorses at black seahorses sa kanilang pagtitipon. Pagkatapos, ilang dosenang mga mata ang lumingon upang titigan si Hansen at ang kanyang grupo. Tumakas, sabi ni Hansen at agad na tumakbo. Napaklakas ng kapangyarihan ni Hansen, ngunit umabot lang siya sa super. Lahat ng Black Seahorse ay super class, ngunit naroon din ang Ice Seahorses na sumusuporta sa kanila at ang mahiwagang nilalang sa loob ng chimenea. Kung mananatili sila para makipaglaban, malamang na mapahamak sila. Patuloy silang tumakbo pababa ng burol habang sinusundan sila ng maliit na seahorse. Ang 11 Black Seahorses na nakakita sa kanila ay mukhang sobrang galit at nagbigay sila ng isang masigasig na habulan. Mas mabilis din sila kaysa kay Jade, Little Lion, na super na ngayon. Nako, ang mga Black Seahorses na ito ay masyadong nakakatakot. Mamamatay tayo kung mahuli nila tayo. Tumingin si Jade, Little Lion sa likod at nagulat sa kanyang nakita. Isang Black Seahorse ang nasa likuran niya. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin, pagkatapos ay hinuli sina Bauer at Little Silver at dinala sila sa likod ni Little Star. Pagkatapos ay sumigaw siya, sumakay kayo dito. Tumakas, Little Star.
Tumalon si Little Fairy at gayon din ang maliit na seahorse. Mukhang nag-e-enjoy pa nga ito. Ginamit ni Starsea Beast ang kapangyarihan ng Starsea, at pagkatapos, ang katawan nito ay nagliwanag ng napakaraming bituin na parang kalawakan. Ang bilis nito ay sobrang bilis na ngayon. Hintayin mo ako. Naabutan ni Jade Little Lion, ngunit masyadong malaki siya. Ang tanging magagawa niya ay kumapit sa buntot ng Starsea Beast. Sa mga bituin sa paligid, ang katawan ng Starsea Beast ay nagbigay daan dito na tumawid sa mga glacier. Hindi maabutin ng Black Seahorses ang anumang bagay, at ang tanging nagawa nila ay bumangga sa mga glacier na nagdudurog sa mga ito. Gayunpaman, ang Black Seahorses ay determinado at hindi pa handang iwanan ang habulan. Patuloy na naglalakbay ang Starsea Beast sa pamamagitan ng mga glacier sa ganitong paraan, habang hinahabol sila ng Black Seahorses mula sa likuran. Bukod sa Black Seahorses, nagsimula na ring habulin sila ng Ice Seahorses. Gumagawa sila ng isang matinis na tunog ng pag-ungol. Dong! Bigla, lumingon ang Black Seahorses at pumasok sa mga ulap. Ang mga kedena mula sa chimenea ay nagpakita at kumapit sa Black Seahorses. Ibinuklad ng mga kedena ang mga leeg ng Black Seahorses at pinigilan silang maglakbay pa. Hinayla sila pabalik ng mga kedena hanggang sa chimenea. Nagrereklamo at nag-ungol sila sa galit, hindi makatakas sa pagkakatali. Ang Ice Seahorses ay nagawang mapanatili ang kanilang paghabol sa Starsea Beast, ngunit nang tumawid ito sa ilang karagdagang glacier, nawala sa paningin ng mga Seahorses ang Starsea Beast. Naririnig pa rin nila ang mga sigaw ng mga Seahorses nang naghabol sila, ngunit hindi na nila marinig. Ang Starsea Beast ay mahusay para sa pagtakas. Naramdaman ni Hansen na medyo masaya sa loob. Ang bilis at kapangyarihan ng Starsea Beast, ngayon na ito ay super, ay tumaas ng malaki. Sa wakas, huminto ang Starsea Beast sa isang nagyayelong parang. Lahat ay bumaba rito. Sinigurado ni Jade Little Lion na suriin ang Starsea Beast at purihin ng husto ang nilalang. Ang kapatid na ito ay makakadaan sa mga bagay. Wow! Sobrang lakas nito. Ang maliit na Ice Seahorse na sumunod sa kanila ay mukhang natatakot na ngayon. Umiikot-ikot ito, para bang hindi na nito mahanap ang ina nito. Patuloy itong umiiyak na parang namimiss na nito ang mga magulang nito. Malayo na sila ngayon sa mga Seahorses, at gaano man kahirap ang pag-iyak nito, hindi ito maririnig ng mga magulang nito. Tumalon si Bauer sa likod ng maliit na Ice Seahorse, at gamit ang kanyang matatabang kamay, hinahaplos nito ang ulo nito. Kumalma ka, huwag kang matakot. Si Bauer ay nandito para sa iyo. Kinuskos ng maliit na Ice Seahorse ang ulo nito kay Bauer habang umiiyak ito. Mukhang nakahanap na ito ng proteksyon ngayon at hindi na ito mukhang walang pag-asa gaya ng kanina. Kabanata 1552. Gusto sanang patayin ni Hansen ang maliit na Ice Seahorse, pero mukhang gusto naman ito ni Bauer. Kaya naisip niyang huwag na lang. Hindi ko akalain na may nilalang nalalabas sa chimenea. Ano kaya yon? Sabi ni Jade Little Lion. Buhay yan, kaya hindi yan ang relic, sagot ni Little Fairy na mukhang naiinis. Hindi ko rin alam kung relic ba yan o hindi, pero mas mabuti kung hindi natin gagalawin. Ang mga Black Seahorses ay super creatures, pero madali lang siyang makahawak sa kanila gamit ang mga kedena niya. Hindi sila nakapalag. Ang nilalang sa loob ng chimenea ay malakas. Hindi natin siya kaya, sabi ni Hansen, at naglakad na siya palayo. Pare-pareho ang isip ng lahat. Sumuko na sila sa chimenea, at nagpas siyang maghanap sa ibang lugar. Sumunod ang maliit na Ice Seahorse kay Bauer. Sa una, namimiss na ng nilalang ang grupo ng mga Seahorses, pero nang makalaro na siya kay Bauer, naging masaya na ulit siya. Ilang araw na naglakad-lakad si Hansen sa mga guho, pero wala siyang nakita. Siyempre, hindi naman masyadong nag-aalala si Hansen kung hindi siya makakakuha ng gantimpala sa mga ginagawa niya, dahil naglalaan siya ng maraming oras sa pagsasanay ng kasanayang natutunan niya sa Tore ng Tadhana. Kapag tapos na siya, babalik siya doon kasama ang Starsea Beast at susubukan niyang kunin ang kayamanan sa loob ng Tore. Posibleng ang 7 bagay sa loob ay ang mga relic na hinahanap nilang lahat. Naghahanap din sa mga guho sina Little Fairy at ang iba pa. Si Hansen naman, para lang siyang naglalakbay at nag-e-enjoy. Hindi na siya umaasa pang makakita ng ibang magandang bagay. Isang araw, matapos ang 2 linggo ng paglalakbay at paghahanap, parang wala namang nagbago para kay Hansen. Nakasakay siya sa likod ng Starsea Beast at nagsasanay ng kasanayang natututunan niya. Pero bigla na lang, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang life door, at bumilis ang pagdaloy ng dugo niya. Hindi na ang puso niya ang nagpapalipat-lipat sa dugo niya sa katawan. Ang life door na ang nagpapalipat-lipat dito ngayon. At sa bawat pagdaloy nito, may mga bagong pagbabago na nangyayari.
Isang bagong siklo, at nagdulot ito ng mga pagbabago sa paggana ng katawan ni Hansen. Hindi lang ang dugo niya ang nagbago. Ang dugo niya ay parang catalyst lang para sa iba pang mga pagbabago. Ang mga selula at genes ni Hansen ay nagbabago ng direkta. Karamihan sa hitsura ni Hansen ay hindi nagbago. Ang lahat ng pagbabago ay nasa loob, maliban sa kanyang mga itim na mata na naging pula. Maliban sa kulay ng kanyang mga mata, parang ganito pa rin si Hansen. Pero marami nang nagbago sa loob ng katawan niya. Parang muling naitayo ang mga buto at laman ni Hansen. Ang buong katawan niya ay parang naging mas mabigat, ilang beses na mas mabigat. Pero ang katawan at mga buto niya ay parang sa ibon. Hindi na dumadaloy ang dugo niya sa mga ugat dahil direkta na itong nakakabit sa kanyang mga buto at laman. Dahil sa mga pagbabagong ito, naging mas sensitibo ang katawan ni Hansen. Mas nakokontrol na niya ang sarili niya at parang mas malakas na rin ang kanyang base power. Nang tumingin si Hansen sa Star Sea Beast at Jade Little Lion, nagulat siya. Nagbago ang paningin niya dahil sa kanyang mga bagong pulang mata. Sa paningin niyang iyon, nakikita ni Hansen ang dugo na dumadaloy sa kanilang mga katawan. O kaya, iyon ang naisip niya sa una. Pero nang masuri niya ng mabuti, napansin niyang hindi dugo ang nakikita niya. Kung dugo ang dumadaloy, dapat na ang puso ang nagdidikta sa pagdaloy nito. Pero hindi iyon ang nakita ni Hansen. May isang pulang puwersa sa loob ng kanilang mga katawan, dumadaloy lang, at may mga lugar na mas naglalaman ng pulang puwersang iyon. Walang tiyak na ruta ang pagdaloy na nakikita niya. Ang life force ba nila yan? Hula ni Hansen, pero hindi siya sigurado. Gusto sana ni Hansen na tingnan ng mas malapitan, pero nakaramdam siya ng sakit sa ulo at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Parang sinasaksak siya ng maraming karayom. Agad na tinihil ni Hansen ang kasanayan, at nang gawin niya iyon, agad na nawala ang sakit at ang parang pagtusok ng karayom. Bumalik sa dati ang mga pagbabago sa katawan niya bago niya sinanay ang kasanayan, at nagsimulang magbomba ang dugo mula sa puso niya, gaya ng dati. Nararamdaman ni Hansen na mahina na ang katawan niya ngayon, at naisip niya sa sarili, ang kasanayang ito ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Ilang minuto lang akong naka-activate pero parang babagsak na ang katawan ko. Ano kaya ang lakas ko kapag ginamit ko ang transformative skill na ito? At ang pulang daloy na nakita ko, ang life force ba nila yon? Nagpahinga si Hansen ng kalahating araw. Bumalik na sa normal ang katawan niya, at wala ng mga epekto o problema. Panahon na para bumalik sa puting metal tower para kunin ang kayamanan doon. Naisip din ni Hansen ang paraan para mawala sa kanya sina Little Fairy at Jade Little Lion ng ilang sandali. Sinabi niya sa kanila na mas mabuti kung magkakahiwalay silang maghanap. Kaya, si Bauer, Little Silver, at Little Star lang ang sinama ni Hansen sa puting tore. Sumunod ang maliit na Ice Seahorse kay Bauer, at determinado itong hindi maghiwalay. Kaya, wala nang nagawa si Hansen kundi ang payagan itong sumama. Si Jade Little Lion ay parang outsider pa rin. At medyo hinala rin ni Little Fairy. Kaya, ayaw niyang sumama ang dalawa sa kanya. Dinala ng Star Sea Beast si Hansen sa isang bundok na yelo, ang bundok na puno ng mga nakamamatay na bulaklak. Superclass na ang Star Sea Beast, at hindi na gaanong nakakaubos ng enerhiya ang paggamit nito ng kasanayan sa paglalakbay. Dinala siya ng Star Sea Beast mismo sa harap ng puting tore. Tuwang-tuwa si Hansen, at dali-dali niyang binuksan ang pinto. Umakyat siya sa pinakamataas na palapag at nakita niyang buo pa rin ang 7 pedestal ng kayamanan at hindi pa nahawakan. Huminga siya ng maluwag. Mukhang hindi pa natutunan ni God's Retribution ang kasanayan. Kung natutunan niya, bumalik na sana siya dito bago ako. O kaya, natutunan na niya, pero hindi pa siya tapos, naisip ni Hansen. Nang makita niya ang 7 kayamanan na maayos na nakalagay sa mga pedestal na bato, ginamit ni Hansen ang kasanayan. Nagsimula na namang magbago ang katawan niya, at inilahad niya ang kanyang kamay para subukang lampasan ng Space Vortex Shield at kunin ang kayamanan. Maingat na ginawa ni Hansen ito. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mga kayamanan. Pero nang mahawakan ng kanyang mga kuko ang gilid ng plataporma, nawala ang mga dulo ng kanyang mga kuko. Nagbago ang mukha ni Hansen. Binakwit niya ang kamay niya at sinabi, hindi nga pala ako makakadaan sa Space Vortex Shield gamit ang kasanayang ito. Marami nang pinaghirapan ni Hansen para makarating dito, at ito ang resulta. Nakakadismaya, at parang may yelo na dumadaloy sa puso niya. Pero nangyari iyon, narinig ni Hansen ang malakas na tunog mula sa labas. Nanginginig ang mismong tore. Pagkatapos, narinig niya ang mga iyak na pamilyar sa kanya. Nagbago ang mukha ni Hansen. Lumapit siya sa bintana at binuksan ito. Tumingin si Hansen mula sa bintana, at tama nga ang hinala niya.
11 Black Seahorses ang nakatayo sa labas ng tore ng tadhana. Hinarang din nila ang pasukan. Paulit-ulit na umiiyak ang 11 Black Seahorses sa tore at sobrang lakas ng mga sigaw nila. She asterisk T. Talagang galit na galit ang mga Black Seahorses at daladala pa nila ang chimenea. Kung alam ko lang nahahabulin nila ako, hindi ko sana sinama ang maliit na Ice Seahorse. Naisip ni Hansen na ang mga Black Seahorses ay pumunta doon para iligtas ang maliit na nilalang. Nakakadismaya ang naisip niya. Kabanata 1553. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbuga ng nagyayelong apoy ang chimenea, pero ngayon ay ginagawa na nito. Ang mga bibig ng 11 Black Seahorses ay hugis megaphone. Naglalabas sila ng nagyayelong hangin patungo sa puting metal tower. She asterisk T. Ang gaganda ba ng mga Black Seahorses? Kahit ninakaw ko ang maliit na Ice Seahorse nyo, hindi naman kailangan na i-freeze nyo kami pareho. Mas malupit kayo kaysa sa mga tigre. Nalulungkot si Hansen at nag-iisip siya ng paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Tumama ang nagyayelong hangin sa tore ng tadhana at naging parang web ang buong metal structure nito. Kahit gamitin ni Little Star ang kanyang kapangyarihan ng Star Sea para makatakas, naisip ni Hansen na may freeze pa rin sila. Boom! Nabasag ang mga glacier sa paligid dahil sa nagyayelong hangin. Gumuho ang mga taluktok at di nagtagal, gumuho rin ang tuktok ng puting metal tower. Ang mga nakamamatay na bulaklak ay naging mga ice icicle lang dahil sa lakas ng nagyayelong hangin. Nawala ang mga kapangyarihan nila dahil sa lamig. At di nagtagal, nagsimulang magkahiwalay ang lupa. Parang katapusan na ng mundo. Sobrang lakas ng 11 Black Seahorses at ng kapangyarihan nila. Ang galit na ipinakita nila ay siguradong maikakategorya sila bilang mga berserk super creatures. F***, gusto nila akong patayin. Teka lang, kung sobrang lakas ng nagyayelong hangin na ginagamit nila, bakit hindi ako nilalamig? Nagulat si Hansen nang mapagtantong niyang hindi siya nilalamig. Na-freeze ang mga glacier hanggang sa mabasag pero wala namang nararamdaman si Hansen. Parang wala lang ang nagyayelong hangin. Ang lamig ba kaya ng hangin, kaya na-freeze ang utak ko, at hindi ko na nararamdaman ang lamig. Kinurot ni Hansen ang sarili niya, pero nakaramdam siya ng sakit. Malambot pa rin ang balat niya. Hindi siya na-freeze. Ano bang nangyayari? Pinoprotektahan ba tayo ng puting metal tower mula sa yelong ibinubuga ng mga Black Seahorses? Habang naguguluhan si Hansen, tinanong niya ang sarili niya. Nasa tuktok ng isang bundok na yelo ang puting metal tower. Binabasag ng 11 Black Seahorses ang bundok gamit ang nagyayelong hangin nila. Bumabagsak ang puting tore, pero ngayon, wala na silang nararamdamang paggalaw. Dali-daling bumalik si Hansen sa bintana, at nagulat siya sa nakita niya. Hindi bumagsak ang puting metal tower kasama ang bundok. Nakalutang ito sa ere. May isang kamay na nakahawak dito sa langit. Isang malaking kamay na bato. At ang malaking puting tore ay hawak lang ng kamay na ito. Hindi naman sakop ng buong kamay ang tore. Parang laruan lang ang tore na nakapatong sa palad nito. Sinundan ni Hansen ang kamay pabalik sa braso na sumusuporta dito. Ang kamay ay nakakabit sa isang lalaking bato. Isang higanteng rockman. At wala itong ulo. Nakaupo ang rockman sa pagitan ng mga glacier, at ang kamay niya ay nakataas, na nakahawak sa puting metal tower. Ito ang walang ulong rockman na nakita ni Hansen sa unang palapag ng puting tore. Ngayon ay nagniningning ang rockman, at sobrang liwanag ng ibinubugan nitong liwanag, kaya hindi na makita ang bundok. Parang magic ng isang Diyos. Tadhana, tadhana, isang malungkot na boses ang narinig mula sa rockman. Parang sinasabi nito na hindi mo makontrol ang tadhana. Ang tadhana ay puno ng kawalang katarungan, at pinamumunuan ito ng kalupitan. Wala namang ulo ang rockman, kaya hindi alam ni Hansen kung saan nanggagaling ang boses. Pero parang kulog ang lakas nito. Parang gustong kumawala ang dugo sa katawan niya dahil sa sobrang pag-vibrate. Nang tumingin si Hansen sa 11 Black Seahorses at sa chimenea, nagbago ang mukha niya. Ang mga Black Seahorses at ang chimenea ay naging higanti na. Halos kasing laki na sila ng rockman. Parang mga battleships ng Sun Class ang lahat ng Black Seahorses. At ang chimenea ay parang isang buong planeta. Tadhana, tadhana, ang buhay ko ay buhay ko. Ang buhay ko ay buhay ko. Hindi ito pag-aari ng langit. Mas naging baliw ang boses ng rockman kaysa dati. Sobrang lakas ng boses nito, parang kaya nitong baliin ang lupa. Parang isang mandirigma na hindi mamamatay, puno ng sigasig sa pagpatay. Pagkatapos ng lahat ng taong ito, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Nagsalita na rin ang chimenea, at malamig ang boses nito. Hindi ito malakas, pero mas malakas pa rin kaysa sa rockman.
Narating ng boses ang tenga ni Hansen nang walang nawawalang salita. Unisex din ang boses na iyon. Hindi matukoy ni Hansen kung boses ba iyon ng babae o lalaki. Pero ang masasabi ni Hansen ay ang nilalang na may baluti ang nagsasalita. Hindi ko maiintindihan, kahit mamatay pa ako. Sobrang lakas at galit ng boses ng Rockman. Ang isa pa niyang kamay, na parang bundok, ay lumapit sa 11 Black Seahorses at sa chimenea. Parang nababasag ang lupa nang gumalaw ang malaking kamay na iyon. Saan man pumunta ang malaking kamay, nagkakahiwalay ang buong dimensyon. Parang kaya nitong durugan ang buong mundo kapag tumama ito. Nagsisigaw ng galit ang 11 Black Seahorses. Naglalabas ng nagyayelong hangin ang mga bibig nilang parang megaphone, na parang mga kanyon sa isang Sun-class battleship. Sapat na ang lakas nito para pigilan ang paggalaw ng kamay na bato. Na-freeze ang kamay niya dahil sa nakakatakot na nagyayelong hangin. Gumawa pa ng mas maraming yelo ang mga nilalang para balutin ito. Patay ka na, dapat mo nang maunawaan yan. Muli nang nagsalita ang chimenea, mas malamig ang boses nito. Hindi, kahit mamatay pa ako. Parang malungkot ang Rockman at patuloy siyang nagtulak pababa. Nabasag ang yelo na nakabalot sa kamay niya at naalis ito, at nagpatuloy ang pagsulong ng kamay. Babasagin na nito ang mga ulo ng 11 Black Seahorses. Pop! Nagdugo ang 11 Black Seahorses at umatras. Kahit sila ay hindi makatiis sa kapangyarihan ng Rockman. Ipaubos mo sa apoy. Gamit ang malamig na boses na iyon, bumukas ang rehas ng chimenea. Lumabas ang nagyayelong apoy, at mabilis itong lumapit sa katawan ng Rockman. Alam na ni Hansen na hindi siya ang habol ng Rockman o ng mga Black Seahorses. Pero nakakatakot pa rin ang makita ang sobrang lakas na iyon. Pumunta lang si Hansen doon para sa kayamanan. Hindi niya inaasahan na makakaranas ng ganitong malas at masangkot sa laban ng dalawang boss. Kung ikukumpara sa chimenea at sa Rockman, ang kapangyarihan ni Hansen ay parang isang maliit na ilog na dumadaloy sa dagat. Hindi siya gaanong epektibo kung ikukumpara. Nang makita ang mga apoy na yelo na dumadaloy na parang ilog, nag-aalala si Hansen na tuluyang masisira ang tore. Gumalaw ang kamay ng Rockman na nakahawak sa tore, at lumipad ang tore sa ere. Papunta ito sa apoy na nakalutang sa ere. At pagkatapos, nakita ni Hansen na nasisipsip at nawawala ang yelo dahil sa katawan ng puting metal tower. Sinasalo nito ng malinis. Kabanata 1554. Parang may sakit ang mukha ni Hansen. Maraming nagyayelong apoy ang nasisipsip ng tore, at kung mapupuno ang loob nito, hindi maganda ang mangyayari sa mga tao sa loob. Pero hindi nangyari ang kinakatakutan ni Hansen. Ang mga nagyayelong apoy na nasisipsip ng tore ay hindi naman lumabas sa loob. Walang apoy ang lumitaw sa loob na nagbabanta sa kanya. Pero sa pinakamataas na palapag ng tore, lumitaw ang isa pang pedestal. May nagyayelong apoy dito, parang nagyayelong bulaklak na umiikot-ikot. Ngayon ay naunawaan na ni Hansen kung saan nanggaling ang iba pang 7 bagay. Hindi sila inilagay doon bilang kayamanan ng mga nagtayo ng tore. Ang mga ito ay mga bagay na nasisipsip at kinuha ng tore mula sa iba na update ng vipnovel.com. Sobrang nakakatakot ang mga to. Kailangan kong maghanap ng paraan para makatakas dito. Tumingin si Hansen sa labas ng tore at nag-isip ng paraan para makatakas. Hindi sila nasaktan ng nagyayelong apoy ngayong pagkakataon, pero sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari habang tumatagal ang laban. Mas mabuti kung aalis na sila kapag may pagkakataon. Pero ang sitwasyon sa labas ay nagpapaiwas kay Hansen sa mga hindi kinakailangang panganib. Nang masisipsip ng tore ang mga nagyayelong apoy, diretso itong nagtungo sa chimenea. Parang gusto nitong durugan ito. Nagkalat ang mga nagyayelong apoy sa loob ng chimenea, pero hindi sigurado si Hansen kung kusang loob na pinatay ng chimenea ang apoy o ninakaw lang. Lumabas mula sa chimenea ang isang nilalang na may itim na baluti. Hinawakan nito ang metal tower na papunta sa kanya at itinaas ito. Kumikinang ang tore sa gitna ng puwersang iyon at hindi kaya ng nilalang na durugan ang maliit na bagay. Pinipindot ng walang ulong Rockman ang tuktok ng tore, at ang nakakatakot niyang kapangyarihan ay pinipilit itong bumagsak. Habang ginagawa niya ito, itinulak ang tore pataas ng nilalang na may itim na baluti. Ang dalawang nakakatakot na puwersa ay nagtutulakan at naghihila ng sobrang lakas. Mula sa gitna ng tore, nagmula ang mga shockwaves, at nagkahiwalay ang mga glacier na malapit sa kanila. Lumilipad ang mga piraso ng yelo sa lahat ng dako, at nagdulot ito ng nakakatakot na tanawin. Hindi masaya ang kalagayan ni Hansen at Bauer. Maraming kapangyarihan ang nasisipsip ng tore, pero hindi nito kayang harangan ang lahat. Ang kapangyarihan ng Rockman at ang kapangyarihan ng kaaway na may itim na baluti ay tumatagos sa loob ng tore.
Ang kapangyarihan ng Rockman ay parang dugo at naisip ni Hansen na medyo pamilyar ito. Naisip niya na ito ang kasanayan na natutunan niya sa loob ng mismong tore na ito. May kaugnayan ba ang walang ulong Rockman sa Human Emperor? O siya ba mismo ang Human Emperor? Marami pang dapat isipin si Hansen. Sobrang kakaiba ang kapangyarihan ng kaaway na may itim na baluti. Isang kapangyarihan na may yelo at apoy, at pinagsama-sama ang dalawa. Hindi matukoy ni Hansen kung saan nanggaling ang kapangyarihan, pero sobrang lakas nito. Nang pumasok ang mga kapangyarihan sa tore, walang pinsalang nagawa sa loob. Pero ang mga kapangyarihan ay nagdulot ng maraming problema kay Hansen. Sa loob ng tore, biglang naging malamig at mainit ng sabay. At ang kapangyarihan ng dugo mula sa Rockman ay nagpabaliktad sa daloy ng dugo nila. Parang gustong umagos palabas ng kanilang mga katawan ang dugo. Ginawa ng kanilang makakaya nina Little Silver at Star Sea Beast para labanan ang dalawang kapangyarihan, pero hindi ito naging maganda. Nag-ulo ang kanilang mga life force, at may posibilidad na magdulot ito ng kusang pagkasunog. Tinawag ni Hansen ang kanyang God Geno Core at ang kanyang Bloodlust Ant King para labanan ang nakakatakot na kombinasyon ng kapangyarihan. Patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang walang ulong Rockman at ang kaaway na may itim na baluti, pero wala sa kanila ang mukhang mas malakas. Pareho silang nagtutunggali. Nang tumingin si Hansen sa labas, mas maganda ang kalagayan nila dahil nasa loob sila ng tore. Sobrang nakakatakot ang kapangyarihan sa labas, at napagtanto nilang wala silang pag-asa na makatakas kung lalabas sila ng tore. Pero naramdaman ni Hansen ang pagtagos ng kapangyarihan sa loob, at naisip niya sa sarili, sinanay ko ang kasanayan ng tore, kaya marahil magagamit ko ang kapangyarihan ko para kontrolin ang kapangyarihan ng dugo na sinusubukang pumasok dito. Kung makontrol ko ang kapangyarihan na iyon, hindi ko na kailangang harapin ang dalawang kapangyarihan nila. Ang yelo at apoy lang ang kailangan kong harapin. Ginamit ni Hansen ang kasanayan na natutunan niya sa tore. Ginamit niya ang Blood Pulse Sutra, at pagkatapos ay nagkaroon ng kakaibang paggana ang katawan niya. Na-activate ni Hansen ang lihim na kasanayan, pero hindi pa niya agad na-control ang kapangyarihan ng dugo. Pero naramdaman niya na darating din ang kapangyarihan ng dugo, parang naghahanap ito ng host. Pero sobrang nakakaubos ng enerhiya ang paggamit ng kasanayang ito. At alam ni Hansen na hindi siya magtatagal. Pero nang magsimula ng tumagos sa kanya ang kapangyarihan ng dugo, mas nagising ang kanyang diwa. Hindi na siya nakaramdam ng pagod, at nawala ang sakit ng ulo at ang pakiramdam na parang nangangati. Nang nasa loob na niya ang kapangyarihan ng dugo, pinino ito ng kasanayan na ginagamit niya. Pinakinis nito ang kanyang nabagong katawan, at lalong nagbago ang kanyang laman at mga buto. Habang pinipino niya ang kapangyarihan ng dugo, nagsimula ng makaramdam si Hansen ng kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng tore. Nararamdaman niya ang pulso ng tore, parang konektado ang dugo niya sa gusali. Siyempre, pakiramdam lang ito. Hindi niya kaya kontrolin ang tore. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Hansen na nagsisimulang masira ang mga kayamanan sa mga pedestal dahil sa kakaibang kapangyarihan. Nagsimulang mawala ang lahat, pati na rin ang nagyayelong apoy na iyon. Natutunaw ang mga kayamanan sa mga bato, at nagsimulang lumiwanag ang godlight mula sa mga pedestal at sininag ang tore. Natunaw ang liwanag sa mismong gusali. Nagningning ang tore, at tumaas ang lakas nito. Talaga bang ganyan kakitigas ang ulo sa hindi mo pag-unawa? Sabi ng kaaway na may itim na baluti. Malungkot na tumingin ang walang ulong lalaking bato. Kung ang pag-unawa ay tadhana ko, magpakailanman akong tatanggi na umunawa. Kung gayon, mawawala ka. Pagkatapos ulit magsalita ng malamig na boses na iyon, sumuntok ang kaaway na may itim na baluti patungo sa ibaba ng tore. At pagkatapos, lumipad ang buong tore sa ere. Naputol ang kamay ng Rockman na nakahawak sa tore, at bumagsak ang buong katawan niya patalikod. Gumawa ng isa pang apoy ang kaaway na may itim na baluti, at ginamit niya ito para magpanday ng Ice Fire Sword. Ginamit niya ito para suntukin ang Rockman. Nakakatakot na makita ang sword flame, at parang naging kisame na ng langit ang tore. Nakita ni Hansen ang mga pagsabog na nangyayari sa labas, at talagang parang gumuho ang lupa. Halos hindi na niya makita ang nangyayari. Natunaw na ang lahat ng kayamanan sa mga pedestal patungo sa tore sa puntong ito, at naririnig mo ang pagtama ng mga armas sa gusali. Sa bawat pagtama, lalo pang nag-ulo ang kapangyarihan ng tore. Sobrang nanginginig ang tore, parang lindol na may lakas na 10 grado. Kahit si Hansen ay hindi na makontrol ang kanyang katawan. Paulit-ulit na gumugulong sa loob sina Silver Fox, Little Star, at Little Ice Seahorse. Mahigpit na niyakap ni Hansen si Bauer sa dibdib niya, ayaw niyang masaktan ito.
Ginamit niya ang lihim na kasanayan para masipsip ang kapangyarihan ng dugo ng tore para hindi na kailangang tiisin ng mga kasama niya. At ang kailangan na lang nilang harapin ay ang yelo at apoy. Sa kabutihang palad, matibay ang pagkakagawa ng Metal Tower. Kahit pagkatapos ng lahat ng mga nakakatakot na pagtama, matibay pa rin ito at hindi nasira. Konting kapangyarihan lang ang nakapasok, at sapat na iyon para tiisin nila ang lahat. Kabanata 1555. Matapos ang isang panahong parang isang siglo kay Hansen, nakarinig siya ng malakas na dagandong. Tumalbog ang buong katawan ni Hansen, tumama sa tuktok ng tore, at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Pagkatapos noon, bumalik na sa normal ang lahat. Tumigil ang pagyanig ng Metal Tower, nawala ang mga enerhiyang pumapalibot sa tore, at tumahimik na ang lahat. Tapos na ba? Sino ang nanalo? Umakyat si Hansen mula sa sahig, umiling, at tumingin sa paligid. Little Silver? Little Star? Ayos lang ba kayo? Umakyat sina Little Silver, Little Star, at ang maliit na Ice Seahorse mula sa lupa, umiiling at nanginginig ang kanilang mga katawan, at mukhang nahihilo. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang nasaktan. Bagamat medyo humina ang kanilang mga lakas, wala namang mukhang seryosong problema sa kanila. Gamaan ang loob ni Hansen nang makita silang lahat na ayos lang. Pagkatapos ay tumakbo siya sa bintana ng tore at tumingin sa labas, at nagulat siya sa nakita niya. Nalubog na ngayon ang tore sa tubig, parang nasa aquarium. Maraming nilalang sa dagat ang nakikita sa bintana, lumalangoy-langoy sa paligid nila. Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay, at ang nahawakan niya ay tubig nga. Tumingin siya sa itaas, at mayroong isang bagay na parang malabo na mga ulap sa itaas nila. Maraming kakaibang bitik sa ibabaw ng malabo na mga ulap. Sinuri ng mabuti ni Hansen, at pagkatapos ay napagtanto niya ang nangyari. Nabasag ng Metal Tower ang yelo at lumubog sa karagatan, at ngayon ay nasa ilalim na sila ng dagat. Medyo maraming nilalang sa dagat ang nakikita, pero hindi niya makita ang Rockman o ang kaaway na may itim na balute kahit saan siya tumingin. Ang mga nilalang sa dagat ay may mutant life forces lang sa pinakamaganda, kaya hindi sila banta kay Hansen. Nagpas siyang lumabas si Hansen sa tore. Lumangoy si Hansen patungo sa mga bitik sa yelo, at nang makarating siya sa ibabaw, napapaligiran siya ng mga iceberg at hindi na niya nakikita ang mga bundok. Wala na ba tayo sa God's Ruin? Tumingin si Hansen sa paligid, pero hindi na niya nararamdaman ang kakaibang kapangyarihan sa paligid niya, ibig sabihin ay wala na siya sa God's Ruin. Sobrang tagal ng pakikipaglaban ng Headless Rockman at ng kaaway na may itim na balute kaya nasara na ang access nila sa God's Ruin. Tumingin si Hansen sa paligid, pero hindi niya makita ang Headless Rockman o ang kaaway na may itim na baluti, at hindi rin niya maramdaman ang mga power ripple sa paligid niya, kaya sumisid siya pabalik sa Metal Tower sa karagatan. Mukhang mas maayos na ang kalagayan ni Little Silver, at nagkamalay na rin ang iba. Ginagamot ni Little Silver ang mga sugat ng Little Ice Seahorse gamit ang kanyang kidlat. Tungkol naman kay Little Star, nakaabot na ito sa super level, kaya mas malakas ang katawan nito at hindi ito gaanong nasaktan. Bumaba si Hansen sa unang palapag pero hindi niya makita ang walang ulong figurang bato. Tungkol naman sa Metal Tower, tuluyan ng walang laman ang unang palapag nito. Maliban sa teknik na nakaukit sa mga dingding, wala nang natira. Gaya ng inaasahan ko, ang Headless Rockman ay ang walang ulong figurang bato sa tore, naisip ni Hansen. Saan kaya siya nagpunta? Makokontrol ko na kaya ang metal. Kahit ginamit na sa pakikipaglaban sa nakakatakot na kaaway na may itim na baluti ng matagal, napakatibay ng Metal Tower kaya hindi ito nasira. Talagang top tier item ito. Habang naglalaban, naramdaman ni Hansen na parang konektado siya sa Metal Tower, kaya nagtaka siya kung posible bang makuha niya ang Metal Tower para sa kanya. Pero hindi na niya maramdaman ang koneksyon sa pagitan niya at ng Metal Tower. Nag-alinlangan si Hansen, at pagkatapos ay ginamit niya ulit ang kanyang mga teknik, at pinasok ang katawan niya sa kakaibang estado. Habang ginagawa niya iyon, agad niyang naramdaman ang kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng Metal Tower. Mas malakas ito kaysa dati. Sinubukan ni Hansen na kontrolin ang Metal Tower habang naglalaban ang Headless Rockman at ang kaaway na may itim na baluti, pero hindi siya nagtagumpay. Pero dahil wala na ang Headless Rockman, may posibilidad na magtagumpay siya. Sinubukan lang ni Hansen. Maaaring makuha niya ang Metal Tower kung magiging maayos ang lahat, at kahit hindi niya magawa, wala naman siyang mawawala kung susubukan. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga iniisip, at agad na nagsimulang manginig ang Metal Tower, at nagdulot ito ng mga dagendong na parang bumabagsak ito. Dali-daling lumabas si Hansen sa Metal Tower kasama sina Little Silver at ang iba pa, at pagkatapos ay tumingin sa likod sa Metal Tower.
Nanginginig ang tore at mabilis na lumiit, at pagkaraan lang ng maikling panahon, lumiit ito sa laki ng palad ng isang tao. Umaagos ang kapangyarihan sa katawan ni Hansen, at tumama ang tore sa kanyang Sea of Soul. Kasabay nito, may pamilyar na boses na umalangaw-ngaw sa tabi ng mga tenga ni Hansen, na nagpasaya sa kanya, Emperor Geno Core Godly Tower gained. Emperor Geno Core. Talagang top tier item ito. Hindi alam ni Hansen ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng Emperor Geno Cores at Super Geno Cores, pero alam niya na ang mga emperador ay dapat nakatumbas ng Berserk Super Creatures, kaya ang mga Emperor Cores ay mas malakas kaysa sa Super Cores. Habang susubukan niyang tawagin ang Godly Tower para suriin ang kapangyarihan nito, nakaramdam si Hansen ng matinding sakit ng ulo at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Kailangan niyang itigil ang kasanayan at ibalik ang katawan niya sa normal na estado. Pero matapos itigil ang kasanayan at subukang tawagin ang Godly Tower, nalaman niyang hindi na niya ito kayang i-connecta. Nakahiga lang ang tore sa kanyang Sea of Soul na parang patay na bagay. Magagamit ko lang ba ang Godly Tower habang nagbabago ang anyo ko? Medyo nalungkot si Hansen. Kung magagamit lang niya ang Godly Tower habang ginagamit niya ang kakaibang kasanayan, maikling panahon lang niya ito magagamit. Dinala ni Hansen sina Bauer at ang iba pa para lumangoy palabas ng karagatan at bumalik sa mga iceberg. Gusto niyang malaman kung nasaan sila, pero napapaligiran sila ng mga iceberg at karagatan, at wala siyang nakikitang bundok na yelo. Mukhang malayo na sila sa God's Ruin. Dahil hindi alam ni Hansen kung nasaan sila, kailangan niyang pumili ng direksyon para maglakbay. Pumili siya ng timog. Buhat-buhat sila ni Little Star, kaya mabilis at walang kahirap-hirap silang nakagalaw, at dahil naroon si Little Silver, karamihan sa mga nilalang ay hindi maglalakas loob na lumapit sa kanila. Pagkaraan lang ng ilang araw, nakalabas na sila sa ice zone. Mukhang kakaiba ang lahat sa paligid nila, at hindi alam ni Hansen kung nasaan sila. Kailangan ni Hansen na utusan si Little Star na magpatuloy sa pagpunta sa timog, at pagkaraan lang ng 10 milya, nakarinig siya ng mga taong naglalaban sa harap nila. Mga tao, napangiti si Hansen habang nakikinig sa mga ingay. Ang sigaw na iyon ay mula lang sa mga tao. Dinala ni Hansen si Little Silver at naglakad palapit. Kung mga tao nga sila, maaari man lang niyang itanong kung nasaan siya. Matapos umakyat sa ilang bundok, nakakita siya ng ilang tao na pumapalibot sa isang mutant creature. Nakakagulat, kilala niya ang isa sa mga tao. Pero hindi maganda ang kalagayan ng grupo. Kahit nagtutulungan ang mga tao para labanan ang mutant creature, dinudurog pa rin sila nito. Halos hindi na nila mapanatili ang kanilang posisyon. Kabanata 1556, mukhang si Iron Fist Jiashi daw ang leader ng mga taong iyon. Nang sumali si Hansen sa Demigod Association, nagkaroon siya ng alitan kay Jiashi daw, at masama ang naging resulta nito. Hindi ko mapaniwalaan na ang malas ko. May nakita na akong mga tao, pero may alitan ako sa isa sa kanila. Bakit ba lagi kong nakakasalubong ang mga taong ayaw kong makita? Naisip ni Hansen. Malakas si Jiashi daw. May bakal na guwantes siya sa kanyang kanang kamay na mukhang ang kanyang Geno Core. Bawat suntok ng kamao na iyon ay nag-iiwan ng peklat sa kaliskis ng mutant creature. Tungkol naman sa mga kasama niya, medyo mahina sila. Hindi sila sapat na malakas para basagin ang kaliskis ng nilalang. Kapag sinasaktan nila ang mutant creature gamit ang kanilang mga espada, parang kinakamot lang nila ang likod nito. Mukhang kakaiba ang mutant creature. Parang pagong ang katawan nito, pero wala itong kabibe, sa halip, natatakpan ito ng makapal na kaliskis. Mukhang may gemstone Geno Core si Jiashi daw, at kapag tumama ang kanyang guwantes sa nilalang, nababasag ang kaliskis nito ng kalahating talampakan ng lalim. Bawat pagtama ay nag-iiwan ng nakikitang laman at umaagos na dugo. Malupit na inaatake ng mutant creature ang mga tao, at nasa siren nito ang posisyon na sinisikap panatilihin ni Jiashi daw at ng iba pa. Medyo mabagal ang nilalang, kaya hindi ito nakamamatay na banta, pero mukhang mabangis ito. Hay sa inyong lahat, kailangan nyo ba ng tulong? Lumapit si Hansen sa kanila, dala sina Little Silver at ang iba pa, pero hindi siya agad tumulong. Nagpapatuloy pa rin ang laban. Hindi maganda ang samahan nila ni Jiashi daw, kaya kung kikilos siya, maaari nilang isipin na ninanakaw niya ang kanilang kill. Sige na, kaibigan ko. Tuwang-tuwa sina Jiashi daw at ang iba pa. Nahihirapan silang labanan ng mutant creature dahil hindi nila ito masyadong nasasaktan, at mabilis silang napapagod. Maaaring hindi na sila mabuhay sa laban. Magiging maganda kung may tutulong sa kanila ngayon. Pero natulala si Jiashi daw nang lingunin niya si Hansen. Pagkatapos makumpirma, hindi na nag-alinlangan si Hansen. Agad niyang tinawag ang kanyang Split Blade Geno Core.
Ginamit niya ang kanyang katawan at agad na pumunta sa tabi ng mutant creature at pinutol ito. Ang mutant creature at ang makapal nitong kaliskis ay naputol sa dalawa na parang isang piraso ng tofu. Nagulat sina Jia Shidao at ang iba pa. Tinitigan nila ang patay na mutant creature. Ang mutant creature na iyon ay tinatawag na Cho Shell Beast, at may malalakas itong depensa kahit sa mga sacred blood creatures. Pero pinutol ni Hansen ang nilalang sa dalawa gamit ang isang paghampas lang. Kahit si Jia Shidao ay nagulat dito. Sacred blood creature Cho Shell Beast killed. Beast soul gained. Geno core unobtained. Eat the flesh to gain 0 to 10 sacred Geno points randomly. Hindi inaasahan ni Hansen na makukuha niya ang Beast Soul, kaya natuwa siya. Ang Slashing Blade ay isang Super Geno Core, at isa ito sa mga pinaka-destructive Super Geno Cores. Madali nitong mapatay ang isang Sacred Blood creature, at isang masayang sorpresa para sa kanya ang pagkuha ng Sacred Blood Beast Soul. Matagal na rin pala, Mr. Jia, sabi ni Hansen, habang nakatingin kay Jia Shidao. Pinilit ni Jia Shidao na ngumiti at sinabi, matagal na rin nga, kapatid na Han. Sobrang gumanda na ng kapangyarihan mo. Napakadali mong patayin ang isang Cho Shell Beast. Siguradong nasa super level ka na. Hindi ganoon kadali ang pagkuha ng super genes. Punong-puno na lang ang sacred Geno points ko, at swerte ko lang na nakakuha ako ng highly destructive Geno core, sabi ni Hansen, habang nakangiti. Lumapit din ang iba kay Hansen at kinausap siya. Sila ay mga may karanasang demigods, at narinig na ni Hansen ang mga pangalan nila. Pero maliban kay Jia Shidao, hindi pa nakilala ni Hansen ang iba. Mas naging masaya sila nang mapagtanto nilang ayaw ni Hansen ng laman at dugo ng Cho Shell Beast. Nagpahinga sila, at sinagot nila ang lahat ng tanong ni Hansen ng detalyado. Hindi natuwa si Hansen nang malaman kung nasaan siya ngayon. May isang human shelter malapit kung saan nakatira sina Jia Shidao at ang iba pa. Isa ito sa iilang top-tier shelters na pag-aari ng mga tao. Pero ayaw ni Hansen na makita ang may-ari ng shelter na iyon. Kahit na maraming tao ang naging demigod sa nakalipas na dekada, si Luo Haitang pa rin ang pinakamalakas. Ang shelter na tinutuluyan ni Jia Shidao at ng kanyang mga kaibigan ay tinatawag na Godslayer Shelter, at pinamumunuan ito ni Luo Haitang. Medyo nag-alinlangan si Hansen sa pagpasok sa Godslayer Shelter. Hindi naman kasalanan ni Luo Haitang ang pag-alis ng ina ni Hansen sa pamilyang Luo, kaya wala namang galit si Hansen kay Luo Haitang dahil doon. Pero niloko ni Luo Haitang si Hanyan para sanayin ang Falsified Sky Sutra, na ikinaiinis ni Hansen, kaya may masamang impresyon siya kay Luo Haitang at sa kanyang pamilya. Kung mahirapan si Luo Haitang, hihingi ng tulong ang pamilyang Luo kay Hanyan, na isang babae lang, para tuparin ang kanilang family oath. Ang oath na iyon ay isang pangako na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at kailangan ng isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya na makipaglaban sa isang shire bawat 10 taon. Isang family curse ito, na ipinataw kay Hanyan ni Luo Haitang, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit may sama ng loob si Hansen kay Luo Haitang at sa kanyang pamilya. Hansen, ang iyong lolo sa tuhod na si Mr. Luo ay nasa shelter ngayon. Gusto mo bang ihatid ka namin para makita mo siya? Tanong ni Liu Che, isa sa mga demigods. Nag-alinlangan si Hansen, pero umiling siya at sinabi, hindi na kailangan. May gagawin pa ako. Pagkatapos sabihin iyon, nagplano ng umalis si Hansen. May ideya na siya kung nasaan siya, kaya madali na siyang makabalik sa God's Ruin. Nasa God's Ruin pa rin ang ferry, at kailangan ni Hansen na bumalik at kunin ang kanyang bahagi sa kita mula sa Godlight Tunnel. Nagplano siyang bumalik sa God's Ruin at suriin kung naroon pa sina Jade, ang Little Lion King, at ang ferry. Nag-alinlangan si Jia Shidao, at tinawag si Hansen, kapatid na Han, sandali lang. Ano pa ang gusto mo? Tanong ni Hansen, puminto at tumingin kay Jia Shidao. Kinagat ni Jia Shidao ang kanyang ngipin, pinilit na ngumiti, at sinabi, kapatid na Han, may negosyo akong gustong pag-usapan sa iyo. Interesado ka ba? Anong negosyo? Tumingin si Hansen kay Jia Shidao, naguguluhan. Tungkol ito sa pagpatay sa isang super creature. May nakita akong mga pagkakataon na mapatay natin ang mga super creatures, pero hindi ako sapat na malakas para basagin ang kanilang mga katawan. Pero dahil sa kapangyarihan ng iyong Geno Core, may posibilidad kang magtagumpay, sabi ni Jia Shidao. Ano ang super sacred creature? Nainteresado si Hansen. Interesado talaga siya sa pagpatay sa ilang super creatures para makuha ang kanilang life Geno essences. Isang life Geno essence lang ang nakuha ni Hansen, na pag-aari ng aso, tungkol naman sa iba, wala pa siyang panahon para sipsipin ang mga ito. Medyo komplikado.
Bumalik na tayo sa shelter para makapag-usap. Garantisado kung magiging interesado ka rito, sabi ni Jia Shidao. Kabanata 1557. Nag-alinlangan si Hansen, pero sinundan pa rin niya si Jia Shidao pabalik sa Godslayer shelter. Ayon kay Jia Shidao, hindi lang isa ang super creature, marami sila. At kung may sapat na lakas ang isang tao para basagin ang balat at laman ng mga super creatures na iyon, madali na silang mapatay lahat. Nainteresado rin si Hansen dito, kaya gusto niyang malaman ang iba pa. Kahit may mga alitan siya at si Jia Shidao, maliliit lang iyon at pwedeng itabi kung pareho silang may magandang motibasyon. Kahit ayaw ni Hansen na makita ang mga miyembro ng pamilyang Luo, hindi naman siya natatakot na makipagkita sa kanila. Ang Godslayer shelter ay napakalaki, at malaki ang posibilidad na ito ay isang super shelter. Pero maliit lang ang bilang ng mga taong miyembro nito, habang ang karamihan sa kanila ay mga nilalang at espiritu. Normal lang iyon. Sa huli, maliit lang ang bilang ng mga tao sa Fourth God Sanctuary, kaya kahit sa mga shelter na pag-aari ng mga tao, ang mga tao ay minorya. Habang papasok sina Hansen at Jia Shidao sa shelter at naglalakad patungo sa bahay ni Jia Shidao, nakakita si Hansen ng 2 taong papalapit sa kanya. Isa sa kanila ay si Luo Li. Hindi naman talaga kapatid ni Luolan si Luo Li, pero kailangan pa rin siyang tawaging tiyahin ni Hansen. Matagal na panahon na ang nakalipas, lumapit si Luo Li kay Hansen at hiniling sa kanya na sanayin ang Falsified Sky Sutra, pero hindi alam ni Hansen na tiyahin pala niya ang babae hanggang sasabihin ito ng kanyang ina. Kinausap ni Luo Li ang 2 lalaki habang lumalabas siya sa shelter. Sinundan ng 2 lalaki ang tingin ni Luo Li at nakita si Hansen. Mukhang hindi nila nakilala si Hansen. Sino to? Jia Shidao. Bagong demigod ba siya? Sabi ng isa sa mga lalaki. Kahit na nakikipag-usap siya sa isang may karanasang demigod na tulad ni Jia Shidao, ang lalaki ay mayabang at walang pakialam. Ngumiti si Jia Shidao at sinabi, kamag-anak niyo pala to. Hindi mo ba siya kilala? Kamag-anak. Wala namang kamag-anak ang pamilyang Luo, sabi ni Luoyo, habang nakasimangot at parang nandidiri sa sinabi ni Jia Shidao. Dahil sa kapangyarihan ni Godslayer Luo, hindi naman talaga pinapansin ng pamilyang Luo ang mga ordinaryong tao ng Alliance. Hindi nga nila nirerespeto ang ibang demigods. Sa huli, maraming demigods sa Godslayer shelter ang nasa ilalim ng proteksyon ng mga Luo, kaya halos lahat ng demigods ay sumasamba sa mga Luo, at pagkatapos ng mahabang panahon, napuno na ng pride ang mga Luo. 2 beses nang nasaktan ang pride na iyon. Ang isa ay nang piliin ni Luo Haitang si Hansen bilang kanyang tagapagmana, at ang isa ay nang piliin niya si Hanyan bilang kanyang tagapagmana. Nasiraan sila ng loob dahil doon. Kahit na hindi malaki ang pamilyang Luo, maraming miyembro sila sa mga sanctuary. Ang katotohanang pumili si Luo Haitang ng isang tao sa labas ng pamilya sa halip na sila ay nakakadismaya sa kanila, at nakaramdam sila ng kawalan ng katarungan mula sa pamilyang Han. Pero dahil sa kanilang pride, sinadya nilang ipakita ang kanilang pagkawalang pakialam sa mga Han, at parang wala silang pakialam kina Hansen at Hanyan. Sinubukan pa nilang iwasan ang pagdinig ng balita tungkol sa kanila. Parang pag-iiba ng channel kung may nakitang ayaw nilang tao sa telebisyon. Sa totoo lang, iilan lang ang mga pamilya sa Alliance na pinapansin ng mga Luo. Tama, ang ina ni Hansen ay si Luolan. Mga tito niyo si Hansen, sabi ni Jia Shidao. Parehong nagulat sina Luoyu at Luo Wei nang marinig ang mga pangalang Hansen at Luolan. Sa pamilyang Luo, ang 2 pangalang ito ay mga bawal. Ikaw pala si Hansen. Nakakamangha na naging demigod ka ng mag-isa sa murang edad, pero hindi ka sumunod sa tamang landas, kaya hindi ka kailanman aabot sa tuktok, malamig na sabi ni Luoyu. Nababaliw ba tong lalaking to? Sumimangot si Hansen. Hindi pa niya nakilala si Luoyu dati, pero ang lalaki ay sobrang bastos ng walang dahilan. Hindi alam ni Hansen, maraming tao sa pamilyang Luo ang gustong maging kahalili ni Luo Haitang, pero si Hansen ang pinili ni Luo Haitang. Ang mas masama, hindi pinansin ni Hansen ang Falsified Sky Sutra na ikinaiinis ng mga Luo. Sa pananaw ng mga Luo, sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Alliance, kaya ang Falsified Sky Sutra ay dapat na ang pinakamalakas na teknik. Ang pag-uugali ni Hansen ay parehong ignorante at nakakatawa. Anong tamang landas? Sabi ni Hansen habang nakatingin kay Luoyo. May sama rin siya ng loob sa mga Luo, kaya hindi niya hahayaang mawala lang ang bagay na ito. Ngumisi si Luoyo. Walang silbi ang makipag-usap sa mga tanga. Pagkatapos sabihin iyon, nilagpasan ni Luoyu si Hansen at hindi na siya pinansin. May problema ba sa kanila? Tanong ni Hansen habang nakasimangot. Sobrang nakakainis ni Luoyu.
Bumalik na tayo at mag-usap. Akala ni Jia Shidaw na malapit ang mga Han sa mga luho, kaya ipinakilala niya ang mga ito sa isa't isa. Hindi niya inaasahan na magiging awkward ang lahat, kaya mabilis niyang binago ang usapan. Parehong umalis sina Luo Yu at Luo Wei. Tumingin si Luo Li kay Hansen nang walang sinasabi. Hindi siya tunay na miyembro ng pamilyang Luo dahil ampon siya. Kahit na mayroon din siyang kaunting pride ng mga Luo, hindi siya kasing yabang ni Luo Yu. At dahil kay Luo Lan, binigyan ni Luo Li ng espesyal na atensyon ang mga Han, kaya mas marami siyang alam kay Hansen kaysa kay Luo Yu. Alam niya na si Hansen ay isang kahangahangang tao at hindi maihahambing si Luo Yu sa kanya. Pero miyembro siya ng pamilyang Luo, kaya hindi siya dapat magsalita ng marami kay Hansen na kinamumuhian ng mga Luo. Nagpatuloy si Luo Li sa paglalakad kasama si Luo Yu, pero nakahanap siya ng dahilan para umalis pagkatapos. Pumunta siya sa lugar kung saan nakatira si Luo Haitang at sinabi sa kanya na dumating na si Hansen sa Godslayer Shelter. Sinundan ni Hansen si Jia Shidaw patungo sa kanyang tinitirhan. Ipinaliwanag ni Jia Shidaw ang kanyang panukala kay Hansen. May natuklasan si Jia Shidaw na isang espesyal na uri ng super creature. Ang mga super creatures na ito ay hindi kayang gumalaw sa kanilang sarili, pero mayroon silang napakagagandang depensa. Mahirap para kina Jia Shidaw at sa iba pa na masaktan ang mga sacred blood creatures, kaya imposible para sa kanila na patayin ang ganitong uri ng super creature. Matapos makita ang kahangahangang lakas ni Hansen, nagpasyang anyayahan siya ni Jia Shidaw dahil gusto niyang makipagtulungan kay Hansen para patayin ang mga nilalang na iyon. Hindi tinanong ni Hansen kung saan ang mga super creatures, sa halip, tinanong niya ang mga basic characteristics nito. Sumimangot si Hansen, at inulit ang sinabi ni Jia Shidaw. Ipinanganak sila sa lupa, at maliit lang ang kanilang attack range, kaya pwede lang silang tumayo roon at masaktan. May ganitong super creatures talaga. Totoo sila. Nakita ko sila gamit ang aking mga mata. Ako lang ang nakakaalam ng lugar na iyon. Kung gustong makipagtulungan sa akin, dadalhin kita roon sa malapit na hinaharap. Tinuro ni Jia Shidaw ang langit gamit ang kanyang mga daliri at nanumpa. Kabanata 1558. Bakit sa hinaharap na lang natin ito at hindi ngayon? Tanong ni Hansen. Sumagot si Jia Shidaw, nakausap ko na ang mga luho, pero wala pa akong naaabot na kasunduan sa kanila. Maaaring tumagal pa ng konti, pero pwede kang mag-relax. Kapag nakapagkasundo na ako sa mga luho, isasama talaga kita. Agad na naunawaan ni Hansen ang ibig sabihin ni Jia Shidaw. Hindi kayang patayin ni Jia Shidaw ang mga super creatures na iyon, kaya gusto niyang makipagtulungan sa mga luho, pero natatakot siyang traidorin siya ng mga luho. Dahil dumating na si Hansen, gusto niyang gamitin si Hansen para balansehin ang mga luho. Makikinabang si Jia Shidaw dito, o kaya, maiiwasan niyang mapagsamantalahan ng alinmang partido. Posible na inayos ni Jia Shidaw ang pagkikita ni Hansen at Luo Yu. Gusto niyang makita kung gaano nga ba kasama ang relasyon ni Hansen at ng mga luho. Kahit maganda ang plano ni Jia Shidaw, masyadong mapang-api ang mga luho para bigyan siya ng pagkakataong ito. Maaaring kailangan niyang pumili sa pagitan natin sa huli. Hindi sinabi ni Hansen iyon ng malakas. Sa halip, pumayag siyang manatili sa Godslayer Shelter ng ilang araw para maghintay ng balita kay Jia Shidaw. Ginamit ni Hansen ang oras ng mabuti, sinipsip niya ang natitirang life geno essences niya. Ngayon, umabot na sa 26 na puntos ang kanyang super gene count, at lubos na gumanda ang kanyang katawan. Pagkatapos ay bumalik si Hansen sa Alliance at sinabi sa kanyang pamilya na ayos lang siya. Pagkaraan lang ng ilang araw, pumunta ulit si Jia Shidaw kay Hansen, at ngumiti siya at sinabi, "Kapatid na Han, nag-aalala talaga ako." Narinig ni Luo Yu na sasali ka, at wala ng paraan para pumayag siya, kahit anong sabihin ko. Pag-aari ng mga luho ang lugar na ito, kaya hindi ko alam ang gagawin. Hindi gaanong nag-alala si Hansen sa sinabi ni Jia Shidaw. Mukhang pinili ni Jia Shidaw na sumama sa mga luho kaysa sa kanya. Kung gayon, manghuhiling na lang ako ng good luck sa inyong lahat, sabi ni Hansen, at umalis na. Matandang Jia, nakikipagtulungan ka ba talaga sa mga luho? Tanong sa kanya ng isang demigod na sumusunod kay Jia Shidaw matapos umalis ni Hansen. Hindi ko lang inaasahan na ganito kasama ang relasyon ng mga luho at ni Hansen. Kung sasali si Hansen, aalis sina Luo Yu at ang iba pa. Kung pipili ako sa kanila, mas maaasahan ang mga luho, kaya iyon lang ang desisyon na magagawa ko, sabi ni Jia Shidaw. Bakit hindi mo pinili si Hansen? Sobrang lakas niya, at isa lang siya, kaya hindi natin kailangang maghati-hati ng maraming kita, naguguluhang sabi ng demigod.
Umiling si Jia Shidaw at sinabi, alam natin na malakas si Hansen pero hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Alam naman natin ang lakas ng mga luo. Bukod pa rito, hindi pa nasasanay ni Hansen ang falsified Sky Sutra. Umaasa na tayo sa mga luo para mabuhay, kaya mas mabuti kung sumama tayo sa kanila. Matapos umalis si Hansen sa bahay ni Jia Shidaw, balak niyang umalis sa Godslayer Shelter. Sinubukan lang niya ang kanyang swerte dahil hindi natuloy ang kasunduan, wala na siyang dahilan para manatili pa rito. Pero bago makarating si Hansen sa gate ng shelter, nakita niya si Luo Li na nakatayo malapit sa kanya. Gusto kang makausap ng Godslayer, diretsahang sabi ni Luo Li. Ayaw ko siyang makita. Hindi masyadong gusto ni Hansen si Luo Haitang, kaya tinanggihan niya si Luo Li ng diretso. Nilagpasan niya ito, at umalis sa Godslayer shelter. Gusto niyang pag-usapan si Hanyan. Pinigilan ni Luo Li si Hansen sa sinabi niya. Wala nang dapat pag-usapan. Huwag mong isipin na madadalo mo si Little Yan dahil sinanay niya ang falsified Sky Sutra. Han ang apelyido niya, hindi Luo, dismayadong sabi ni Hansen. Walang silbi ang pagsasalita mo sa akin. Pwede mo lang itong pag-usapan sa Godslayer, o natatakot ka ba? Sabi ni Luo Li. Sige, pupunta ako sa kanya at kakausapin ko siya. Alam ni Hansen na inaasar siya ni Luo Li, pero may katuturan naman ang sinabi nito. Bukod pa rito, sapat na ang lakas niya para makausap si Luo Haitang. Hindi isasali ni Hansen si Hanyan sa walang katapusang masamang siklo na iyon kahit ano pa man. Iyon ay isang bangin, at kung mahuhulog siya rito, hindi na siya makakalabas. Mas gugustuhin pang mamatay ni Hansen kaysa hayaang mangyari iyon sa kanyang kapatid. Sige, ginawa ni Luo Li ang kilos at nagsimulang maglakad. Sinundan ni Hansen si Luo Li papunta sa isang silid sa shelter. Naisip ni Hansen na ang lugar kung saan nakatira si Luo Haitang ay magiging maganda, kung hindi man marangya, pero nagulat siya nang makita ang tirahan. Sobrang simple ng bahay ni Luo Haitang. Napakasimple nito na may kama, mesa, at upuan lang. Bukod doon, walang laman ang buong silid. Nakita na ni Luo Haitang si Hansen noon nang may aksidente sa sanctuary na nagdulot ng malubhang pinsala kay Hansen. Ngayon, eksakto pa rin ang hitsura ni Luo Haitang gaya noon. Nakaupo si Luo Haitang sa likod ng mesa, nakatingin kay Hansen. Ang maalamat na Godslayer Luo, na naglakad-lakad sa mga sanctuary ayon sa kanyang kagustuhan, ay parang isang ordinaryong middle-aged man. Hindi siya agresibo, mapayapang tumingin siya kay Hansen. Huwag mong isipin na mapagsasamantalahan mo si Little Yan. Isang Han siya, hindi Luo. Wala kang karapatang ipaglaban siya para sa iyong pamilya, diretsahang sabi ni Hansen. Hindi nagalit si Luo Haitang. Kumaway siya ng kamay, at pagkatapos ay umalis si Luo Li sa silid, isinara ang pinto sa likuran niya. Binuksan ni Hansen ang bibig niya para magsalita, pero nauna nang magsalita si Luo Haitang. Namamatay na ako. Nagulat si Hansen sa isang sandali. Maingat niyang tiningnan si Luo Haitang, pero nalaman niyang medyo masigla pa rin si Luo Haitang, at walang senyales na siya ay naghihingalo. Ang kapangyarihan sa loob niya ay kahanga-hanga pa rin. Hindi siya mukhang mamamatay. Talaga bang sa tingin mo ay madedaya mo si Little Yan para makipaglaban para sa iyo? Ang buhay mo ay responsibilidad ng iyong pamilya, at wala itong kinalaman sa akin, walang gana na sabi ni Hansen. Bamantong hininga si Luo Haitang. Kung mayroong talagang kapakipakinabang sa aking pamilya, hindi ko sana kayo nilapitan, at hindi ko sana ginamit ang mga paraang ginamit ko. Nagpahinga si Luo Haitang ng maikling panahon at nagpatuloy sa pagsasalita, hanggat buhay pa ako, hindi ko hahayaang ang mga junior nyo ang magdala ng gayong kapalaran. Pero namamatay na talaga ako, at 5 taon na lang ang natitira sa akin. Ang susunod na laban-laban sa Jade Shire ay mangyayari sa 6 na taon, pero hindi ko na kaya iyon. Maaari ko lang hilingin kay Hanyan na kunin ang laban, iyon lang ang pagkakataon natin para mabuhay. Ulit, iyon ang inyong problema, na wala namang kinalaman sa amin. Uulitin ko, walang paraan na tutulong si Little Yan sa inyong mga luho sa pakikipaglaban, malamig na sabi ni Hansen. Umiling si Luo Haitang. Sinanay na niya ang tunay na falsified Sky Sutra. Kahit hindi siya pupunta, hahanapin siya ng Jade Shire. Kabanata 1559. Naisip ni Hansen, kung gayon, niloloko niyo lang kami. Ikaw ang kilalang Godslayer Luo, at lolo sa tuhod ko. Hindi sinabi ni Hansen iyon ng malakas, sa huli, isa sa mga nakatatanda ni Hansen ang matandang lalaki. Bago pa man magsalita si Hansen, nagpatuloy si Luo Haitang, kahit ayaw kong aminin, ang totoo ay ang Jade Shire, na may mas maraming dugo ng Shire, ay mas magaling sa pagsasanay ng falsified Sky Sutra.
Para manalo laban sa Jade Shire, kailangan kong gumamit ng mga espesyal na paraan na mabilis na nag-uubos ng buhay ko. Kahit anong gawin ko, hindi ako aabot pa ng 5 taon. Wala akong magagawa, kaya kailangan kong maghanap ng papalit sa akin. Matapos magpahinga ng maikling panahon, sinabi ni Luo Haitang, hindi ko sinasabi ito para maawa kayo sa akin. Sinabi ko lang sa iyo ang nangyayari, at gusto kong malaman mo na totoo rin ito kay Hanyan. Kung talagang mahalaga siya sa iyo, dapat mong tulungan siyang manalo sa laban na sasalihan niya pagkaraan ng 6 na taon. Sinabi ko na sa iyo, na hindi ko hahayaang makipaglaban si Hanyan para sa inyong pamilya. Hindi iyon ang tadhana niya. Kahit nagulat si Hansen na maaaring mamatay si Luo Haitang sa malapit na hinaharap, hindi siya pumayag na makipagkompromiso sa isyu ni Hanyan. Tumingin si Luo Haitang kay Hansen na parang isang spoiled brat. Ngumiti siya at nagtanong, kung gayon, ano ang balak mong gawin? Gusto nila ang falsified Sky Sutra, tama. Ibibigay ko na lang sa kanila, sabi ni Hansen. Mahinang umiling si Luo Haitang. Kahit ibigay mo sa kanila, hindi ka hahayaang makaligtas ng Jade Shire ng madali. Talaga bang sa tingin mo ay hahayaan nila ang ibang tao na malaman ng falsified Sky Sutra? Kahit ibigay mo sa kanila, susubukan pa rin nilang patayin si Hanyan. Kahit ang mga nakaranas na ng falsified Sky Sutra, tulad ng iyong ina, ay maaaring habulin. Kung gayon, papatayin ko silang lahat, sabi ni Hansen. Tumigil si Luo Haitang sa pagtatanggol sa sarili. Sa halip, sinabi niya, hindi mo ba naiisip na pamilyar ang pangalang Jade Shire? Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Hansen. Umiling si Luo Haitang at nagpatuloy, ang empress ng lahi ng Shire ay ang Jade Shire. Sa tingin mo ba ay isang coincidence lang ito? Ang Shire Empress ay ang Jade Shire ng henerasyong ito. Parang natulala si Hansen. Kahit na naisip din niyang kakaiba na magkapareho ang pangalan ng dalawa, hindi niya inaasahan na ang Shire Empress ay isang descendant ng Jade Shire. Ang mga Shire ay mas binibigyang diin ang bloodline kaysa sa mga tao, at ang Jade Shire ay isang tao. Una siyang nakipag-anak sa lahi ng Shire, pero pagkatapos ay nakipag-anak ang kanyang mga descendant sa mga tao, kaya ang Jade Shire ay may maliit na bahagi lang ng mga genes ng Shire. Nakakagulat kay Hansen na ang isa sa kanila ay naging empress ng Shire. Tumango si Luo Haitang. Ang empress ay ang descendant ng Jade Shire sa henerasyong ito, at siya ang pinakamakapangyarihang descendant. Kahit nakalahati lang ang nos-anay niya sa falsified Sky Sutra, halos hindi ko siya kaya sa huling laban, at lumalakas pa rin siya. Kahit na, labag sa inaasahan, buhay pa ako sa loob ng 5 taon, may posibilidad na matatalo ako sa kanya. Kumuha si Luo Haitang ng isang chip at isang journal, at ibinigay niya ang mga ito kay Hansen. Ito ang talaan ng mga laban sa pagitan ko at ng Jade Shire, at ilan sa mga teknik na binuo ko na kasama ang falsified Sky Sutra. Sana ay maibigay mo ang mga ito kay Little Yan. Dapat siyang manalo sa laban sa loob ng 6 na taon. Kung matatalo siya, hindi lang ang aking pamilya ang masisira, pati na rin ang buong alliance. Hindi ko maisip ang kapangyarihan ng isang Jade Shire na nos-anay ang buong falsified Sky Sutra. Hindi kinuha ni Hansen ang chip o ang journal. Kalinang na sinabi niya, si Hanyan ay kapatid ko, kaya ako ang magtuturo sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Uulitin ko, huwag mong guluhin ang kapatid ko. Papatayin ko ang sino mang gumawa nito, ikaw man o ang Jade Shire. Naghahanda ng umalis si Hansen. Binata, masyadong matigas ang ulo mo. Kumikilos ka na parang si Lan-er, mapaghimagsik at ayaw makinig sa opinyon ng iba, sabi ni Luo Haitang. Naisip mo na ba na ang iyong kapabayaan ay maaaring magdulot ng kamatayan ni Little Yan, at maging ng iyong ina? Nakita ni Luo Haitang na ayaw pa ring makinig ni Hansen. Bamantong hininga siya. Kung mayroon akong ibang opsyon, hindi ko sana kayo pinili. Kahit masira ang aking pamilya, pwede pa rin kayong mamuhay ng masaya at mapayapa, pero ang totoo, sinanay din ni Lan-er ang falsified Sky Sutra. Kahit mapuksa ang mga luho, hindi siya hahayaang makaligtas ng Jade Shire ng madali. Ipinanganak ka sa maling pamilya, kaya pilitin man kita o hindi, darating din ang Jade Shire para sa iyo. Kunin mo na, anak. Ito ang pag-asa ng aking pamilya, at pag-asa rin ng iyong pamilya. Ibinigay ni Luo Haitang kay Hansen ang chip at ang journal. Tumingin si Hansen kay Luo Haitang. Ang maalamat na Godslayer Luo ay parang isang namamatay na matandang lalaki. Kahit hindi siya mukhang matanda sa labas, matanda na nga siya sa loob. Bigla na lang, naawa si Hansen kay Luo Haitang. Bamantong hininga siya. Ano ang ginawa mo? Bakit 5 taon na lang ang natitira sa buhay mo? Mukhang masigla ka pa rin naman sa akin, at wala ka namang mukhang panloob na sugat.
Sinabi ni Luo Haitang, ang aking potential sa pamilyang Luo ay nasa pinakamataas na antas, pero kung ikukumpara sa mga Jade Shire, mahina ang aking falsified Sky Sutra. Ang dugo ng Shire ang tumutukoy sa karamihan ng kapangyarihan ng falsified Sky Sutra, at para manalo sa Jade Shire, gumamit ako ng isang bagay na hindi pa nasubukan ng sinumang tao. Sinanay ko ang Shire Change bilang isang ordinaryong tao. Ang mga genes ng Shire sa aking pamilya ay halos wala na, at gamit ang maliit na natitirang bloodline, sinimulan kong sanayin ang Shire Change bilang isang tao. Sa kabutihang palad, ang mga benepisyo ay higit sa inaasahan ko. Mas malakas ang kapangyarihan ko kaysa sa mga ordinaryong tao pagkatapos noon. Medyo mayabang ang itsura ni Luo Haitang. Ang kapangyarihang iyon na pinagsama sa falsified Sky Sutra ang nagpaimbento sa akin sa shelter, pero kasabay nito, nawala ang aking kakayahang makakuha ng kapangyarihan mula sa shelter. Magagamit ko ang laman ng mga nilalang para palakasin ang aking sariling katawan, pero hindi ko magagamit ang spirit genes tulad mo o makukuha ang kanilang mga kapangyarihan. Ang tanging magagamit ko lang ay ang kapangyarihan ng aking katawan at ang kapangyarihan ng falsified sky, pero ang dalawang iyon ay sapat na para makipaglaban ako sa pinakamakapangyarihang mga nilalang. Iilan lang ang mga tao o nilalang na kayang makipagkompetensya sa akin. Pero ang kapangyarihang iyon ay nag-overexploit din sa aking katawan. Nararamdaman mo na mas maraming enerhiya ako kaysa sa ibang tao. Parang lobo ako na masyadong napalaki. Kahit mukhang matibay, maaari itong sumabog anumang oras. Sinusubukan kong pigilan ang kapangyarihan, pero patuloy pa rin itong umaagos. Sa loob ng 5 taon, o kahit 3 hanggang 4 na taon, hindi ko na kaya pang pigilan ang kapangyarihan, sabi ni Luo Haitang. Kabanata 1560. Maingat na sinuri ni Hansen si Luo Haitang gamit ang kanyang Dangshan Aura, at nakakita nga siya ng kakaiba. Ang life force ni Luo Haitang ay talagang malakas, pero sobra-sobra. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay parang apoy na nag-aapoy ng husto. Mas malaki ang apoy, mas mabilis masusunog ang katawan. Kahit na pinipigilan ni Luo Haitang, napakasigla pa rin ang kanyang life force, pero nawawala na ito sa kanyang kontrol. Naniniwala na ngayon si Hansen sa karamihan ng sinabi ng matandang lalaki. Isinama ko rin ang paraan para sanayin ang Shire Change, pero medyo binago ko na ito. Hindi ito kasing lakas ng bersyon na sinasanay ko, pero sa kabutihang palad, halos walang pinsala ito sa iyong katawan. Nagpatuloy si Luo Haitang matapos magpahinga ng 1 segundo. Kung mapapabuti ni Han Yan ang kanyang kapangyarihan sa antas ng Jade Shire sa loob ng ilang taon, hindi na niya kailangan ang bagay na ito, pero kung hindi niya magawa, mas mabuti pang magkaroon ng ilang pinsala kaysa matalo sa kompetisyon at mawala ng buhay. Habang nagsasalita, sinubukan ulit ni Luo Haitang na ibigay kay Hansen ang chip at ang journal. Hindi ito kinuha ni Hansen. Tumingin siya kay Luo Haitang at sinabi, naiintindihan ko ang iyong pangangatwiran, pero hindi ko pa rin kailangan ito. Huwag kang maging matigas ang ulo, anak. May kinalaman ito sa buhay ng iyong ina at kapatid. Kailangan mong makipagkompromiso minsan, kahit sino ka pa. Umiling si Hansen. Sinabi ko na sa iyo na si Little Yan ay mula sa aking pamilya. Ako ang magtuturo sa kanya, at tungkol naman sa mga bagay na ito, pag-aari na ito ng iyong pamilya. Hindi ko kailangan ng mga bagay mula sa iyong pamilya. Bukod pa rito, namamatay ka na sa loob. Ang isang bagay na isinulat ng taong namamatay sa loob ay makakasakit lang kay Little Yan kung babasahin niya iyon. Ngumiti si Luo Haitang, pero mukhang mas malungkot siya. Tinitigan niya si Hansen at sinabi, mukhang dapat ko nang ipakita sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng isang falsified god. At pagkatapos ay magbabago ang isip mo. Hindi naman ako isang matigas ang ulo, pero walang pakikipag-usap sa isyong ito. Hindi ko kailanman magbabago ang isip ko, matatag na sabi ni Hansen. Basahin mo muna ito. Nararamdaman ni Luo Haitang na nagkamali siya kina Luo Lan at Han Yan, kaya napakabait niya nang kausapin si Hansen. Kahit ang pamilya ni Luo Haitang ay hindi pa nakakakita sa kanya na sobrang bait dati. Kahit na ganon, gusto ni Luo Haitang na turuan si Hansen ng isang bagay, pero ayaw niyang masaktan ang binata. Habang mas tumitingin siya kay Hansen, mas mukhang si Luo Lan ang binata. Mas nakikita ito sa kanilang mga ugali kaysa sa kanilang mga hitsura. Kapag nagdesisyon na sila, walang makakapagbago nito. Maaaring makarating ang iba sa isang dead end at bumalik, pero hindi tatabi si Luo Lan kahit na makatagpo siya ng pader. Ipinaalala ni Hansen kay Luo Haitang si Luo Lan. Si Lan na palagi niyang pinapagalitan pero palagi niyang nasa tabi. Kumaway si Luo Haitang ng kamay at sinampal ang balikat ni Hansen, at ang paghampas na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng falsified sky.
Hindi tulad ng falsified sky power ni Hanyan, ang falsified sky power ni Luo Haitang ay nakasama na sa kanyang buong katawan, kaya hindi ito mukhang hindi balanse. Isang ordinaryong sampal lang ito, parang pagsampal ng mga kaibigan sa isa't isa sa balikat. Biglang naging seryoso ang itsura ni Hansen. Kasing lakas ni Luo Haitang ng anumang super creature sa Fourth God Sanctuary. Para kay Hansen, ang simpleng sampal na iyon ay parang may dalang walang katapusang karma, at ang palad na iyon ay talagang babagsak sa kanyang balikat. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagbago ng anumang bagay. Bigla na lang, pinatakbo ni Hansen ang Dangshan Sutra ng buong lakas, at inihiwalay niya ang kanyang buong katawan sa lahat ng nasa paligid niya, at sinubukan niyang itapon ang bawat molekula na hindi sa kanya. Kahit na ganon, nararamdaman pa rin ni Hansen na maaaring bumagsak ang palad ni Luo Haitang sa kanyang mga balikat anumang sandali. Kahanga-hanga. Madaling sinira ng puwersa mula sa Dangshan Sutra ang falsified sky power ni Luo Li, pero halos walang silbi ito laban kay Luo Haitang. Kaya pala tinawag siyang Godslayer Luo. Nagulat si Hansen. Mabilis na gumagana ang aura mula sa kanyang katawan, binabasag ang threshold. Bigla na lang, ibang-iba na ang hitsura ng buong mundo kay Hansen. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng Dangshan Sutra ay tinatawag na covering the sky with one hand, pero hindi lang ito isang teknik ng kamay. Sa isang hakbang, gumuho ang kadena ng kaayusan na nakakabit kay Hansen. Humakbang si Hansen palayo sa palad ni Luo Haitang na nagulat sa matandang lalaki. Naka-freeze ang palad niya sa langit at hindi na siya makapagsalita. Paalam. Yumuko si Hansen pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Nakita na niya ang tunay na falsified sky sutra at nakita na niya ang tunay na kapangyarihan ni Luo Haitang. Pagdating sa lakas, nasa parehong antas sina Luo Haitang at Gu Qingcheng. Pareho silang mga kahangahangang nilalang at mahirap sabihin kung sino ang mas malakas. Mas mahina si Hansen kaysa sa kanila, pero napatunayan din niya na ang Dangshan Sutra ay mas malakas kaysa sa falsified sky sutra. Napagtanto lang ni Luo Haitang ang nangyari matapos umalis si Hansen sa silid. Tumingin siya sa walang laman na pintuan at bamulong, Lan-er, mayroon kang kahangahangang anak. Marahil ang kapalaran ng ating pamilya ay depende sa kanya at sa kanyang henerasyon. Mayroong tao mula sa pamilyang Luo na naging ganito kalakas nang hindi nasasanay ang falsified sky sutra. Maaaring hindi maniwala sa akin ang iba kung sasabihin ko sa kanila. Paano kaya magiging reaksyon ng Jade Shire kung makikita nila siya? Bigla na lang, ngumiti si Luo Haitang. Interesante. Hindi ko mapaniwalaan na nakikita ko ang isang bagay na kahangahangang ito bago ako mamatay. Sa kasamaang palad, hindi na ako mabubuhay para makita ang araw kung kailan siya nakaharap sa Jade Shire. Ang sayang. Kaagad pagkatapos umalis ni Hansen sa silid ni Luo Haitang, sumama sa kanya si Luo Li at nagtanong, ano ang pinag-usapan niyo ng Godslayer Luo? Ang mga karaniwang issue. Bakit mo pa tinanong? Alam mo na, sabi ni Hansen. Pumayag ka na ba na pumunta si Hanyan sa aming pamilya? Natutuwa si Luo Li. Imposible. Miyembro ng pamilyang Han si Hanyan, hindi isa sa inyo, sabi ni Hansen, nababagabag. Ano? Ang babaw mo. Iba siya ng pamilya, at maswerte ka dahil nakakapag-aral ka ng mga teknik ng aking pamilya. Paano ka naglakas loob na mag-isip ng ganyan? Isang galit na boses ang narinig mula sa likuran nila. Sinundan ni Hansen ang boses, at nakita niya sina Luo Yu, Luo Wei, at ang iba pa na nakatayo malapit. Si Luo Yu ang nagsasalita. Kaya pala mas gusto ako at si Little Yan ni Luo Haitang kaysa sa lahat ng ibang tao sa pamilyang Luo. Ang spoiled ng mga taong ito. Umiling si Hansen, at hindi na niya magawang pansinin ang sinabi ni Luo Yu. Nagpanggap siyang hindi niya narinig ang anumang bagay, at lumingon siya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero hindi pinayagan ni Luo Yan na madaling makaalis si Hansen. Hinarang ng grupo ang daan ni Hansen.